Alright, pero alam niyo mga boss, importante pag-usapan rin natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment! Alright, para po sa aking Teka Moment, mga ahensya po ng gobyerno sa Metro Manila ay pwede na po magpatupad ng 4-day work week. Ito po ay sa isang resolution na nilabas ng Civil Service Commission. Ito, Audrey, nakakatuwa, Carla at Jules, kasi dito daw, earlier this month, nung nilabas nila to, yung government agencies dito daw sa Metro Manila ay pwede na i-adopt yung 4-day work week. Bakit? This is also to promote work-life balance and enhance engagement, morale, and productivity. And also, kasi nakikita natin yung volume ng traffic, so this is also to ease traffic congestion. So, para makatulong. So, ito daw 4-day work week, either Monday to Thursday or gagawin na nilang Monday to Thursday or Tuesday to Friday. So, pwede silang mamili. So, voluntary, implemented voluntary basis ito kung paano. Pero, papatupad pa rin po nila yung 40 work hours a week for employees, which is, ang mangyayari na ay 8 a.m. na sila to 7 p.m. Hahabaan. Wow. Hahabaan na. Pero, para sa akin, parang magiging effective siya kasi at least malilesen na nga yung traffic. Alam naman natin, isa to sa talagang pinaka-problema natin sa ngayon. Yung sabay-sabay na bumabiyahe dahil lahat papasok ng alas 7 ng umaga. Kasi ang ganda, kung mangyayari to, ang mapapatupad, either Monday sila mawawala or Friday, which is parehong busy na araw at marami talagang lumalabas. At rotational na lang ang management kung para hindi naman maapektuhan yung trabaho, yung mapagkilos na lang ng mga empleyado. Yes, ito naman babasahin ko. Ito pong mga Metro Manila-based government agencies may implement the scheme if they meet the following pre-requirements posted by the CSC or the Civil Service Commission. Ito po yung website where the agency's frontline services are accessible to the public, a one-stop shop, a functional call center or PABX telephone system that allows calls to be diverted to the officers of the day or alerts the caller that the office is closed, a baseline on the agency's overall performance as well as pertinent employee data, absence and tardiness rates, state of health and wellness, satisfaction level, turnover rate, electric consumption in the office, and client satisfaction rating. So if they meet the pre-requirements and get the nod of the CSC, government agencies may initially implement the scheme starting September 2014. So ito nang, actually nag-start na pala earlier this month. So kapag nakompleto na po nila yung mga pre-requirements na kailangan from Civil Service Commission, maaari na po nilang maipatupad itong bagong scheme which is a 4-day work week. Siguro pwede yan sa mga nag-uupisina sa gobyerno, no, mga government agencies. Pero yung halimbawa police or katulad natin sa media, frontline Mga sa talagang medyo nakikita sa mahirap media. i-adjust yung oras. Kaya ang saya nung no? Mahaba ang pahinga. Oo. Okay, dahil ngayon po ay September 26, tama ba? September 26 ngayon. Kung naalala nyo, 5 taon na yung nakalilipas. Ito yung nangyari yung bagyong Ondoy. Oh, 5 years 5 years na. Kung saan talagang tumaas yung tubig baha sa loob lamang ng 9 hours. Tapos maraming naapektuhan ng mga kababayan natin. Kung saan nga nakakalungkot dahil nakapagtala ng nasa 464 na ang nasawi, 529 yung injured, 37 pa rin yung missing, 11 billion pesos ang damage sa may infrastructure at 6.6 billion pesos ang na-damage naman pagdating sa agriculture. Nasan kayo nung araw na yan? Audrey, kung matatandaan natin, itong Ondoy po ang pinakaunang sumalanta sa ating bansa na talagang nagulat yung mga tao at nag-open yung mga yung minds ng mga tao na maaari palang mangyari ang ganitong klaseng kabigat na kalamidad sa ating bansa. And this is actually a learning experience for all of us kasi kung makikita natin, from here, natuto tayo from preventive measures, kung paano natin may iwasan yung mga ganitong klaseng kalamidad. And of course, kung may paparating, nakapag-prepare tayo ng maayos. And also, eye-opener to para sa different government agencies kung paano nila matutugunan at masusolusyonan yung problema ng ating mamamayan. Medyo, itong mga government officials natin, lalo nag-aral ng disaster management dahil dito. Nung panahon na ito, yung pag-asa kakaunti pa lang yung mga dropper radars, yung nagsusukat ng volume ng tubig na dala ng yung Ondoy, hindi siya ganun kaano, pero mabigat yung dala niyang For 1 tubig. month ata yun. Walang masyadong takot dahil ang hangin nito hindi naman Nakakatakot. hindi naman Pero malakas. alam mo, Audrey, tama ka dyan. I would just like to comment, itong sa DOST, since na-host ko yung Iba na ang Panahon,
dito nakapaglabas sila ng maraming mga gadgets at mga nandyan yung Moses tablet, na-invento po natin yung Project Noah. Noah, para talaga matugunan yung mga nangyayaring kalamidad or calamities dito sa ating bansa. Ito yung turning point na talagang dito Eye-opener siya Oo, talaga, talagang oo. dito tayo mukhang delikado na, Nasaan mukhang ka ganito nun? na kalalakas. Actually, ako nagtitaping ako ng Tape. gap show Sabado for yun ang ng ibang umaga eh. network. Sabado ng umaga. Sabado ng umaga. Akala ko nung una, hindi pa ganun kalakas, wala lang. Hanggang naka-receive ako ng text sa kapatid ko, Ate Dayan, tawagin mo na, kailangan na namin ng rescue dito, helicopter. Ako, ang OA naman ito kasi talagang wala kami marinig kasi nasa loob kami ng studio. Hanggang yung friend ko, si Christine Reyes, nagpadala sa akin ng picture na baha na talaga, nasa bubong na siya. Doon Dahil ako taga Marikina. na-alarm. At the time, Marikina pa siya nakatira. Oo, sa Providence. Sabado yan di ba? That time, Sabado ba yun? Yes, Sabado ng Saturday. umaga. May Saturday class kami. First year pa ako nun sa UP. Alam mo yung Sunken Garden? Yes. Sunken nga siya, di ba? Malalim siya. Pero tubig lahat yun. Naging swimming pool. Naging river. Siya, bumarin doon. Naging river siya. Okay, so ikaw na, Ako Carla. as Taft ako noon, college ako noon, nagdo-dorm pa ako nung time na yon. Lubog yung buong Taft Vito Cruz noon. And I remember yung roommate ko, sabi niya, hindi uuwi ako kasi baha. Umalis siya ng 9 a.m., bumalik siya 9 p.m. Asa tuktok na siya ng pedicab kasi nga sobrang baha na. So talagang, grabe talaga yung, kumbaga, yung hirap na dinanas namin nun. Wala kaming pagkain, walang kuryente, wala kaming, kumbaga, kahit source of water, wala nun. Kaya at least, tama, after Ondoy talaga, ang dami nating natutunan from there. As in, ngayon, kakatapos lang ng Bagyong Mario, di ba? At least ngayon handa na tayo, alam na natin yung gagawin natin tuwing may ganitong klaseng bagyo na dadating sa ating bansa. Pero ay sa pa, gusto ko rin i-comment, yung mga Pilipino, kilala talaga sila or known sila sa pagiging masaya despite and in spite of dun sa mga problemang dumadating sa kanila. Resilient. Yes. Nakita mo naman, kapag sa mga videos natin ngayon, yung iba naglalaro pa sa baha, talagang happy. nag-iipa Yun talaga. yung isa gusto ng mga taga-international community dito sa Pilipinas. Alam nyo, nung umagang yan, ng Sabado, September 26, 2009, dahil sanay na kami sa baha sa Cainta, dahil mababa yung lugar namin, nakaranas kami ng flash flood ng 1999. Tapos ever since, hindi na bumaha doon. 1999 1999 yun yung last. So, noong 2009, sabi ng kapatid ko, galing sa abroad, 2 days pa lang siya nandito sa Pilipinas, Kuya, baha na sa labas. Hindi na tayo binabaha. 10 taon na relax ako. Kuya, nandyan na sa sala natin. Mag-angat na tayo ng gamit. Hanggang sa puntong lumalangoy na kami, papunta sa may kapitbahay na may 3rd floor. Oh, so inabot na Kasi rin nung sa panahon na yun, floor. mababa pa yung bahay namin. Ngayon, in-adjust na namin. Wow. Alright, so ito na lang po yung mga memories na talagang marami tayong matututunan at talagang ito-cherish natin kahit hindi ganun kaganda, pero at least marami tayong natutunan. Ito naman, alam nyo ba, na meron pong isang Pinoy na inappoint si Pope Francis bilang kabilang sa International Theological Commission. Ito po ay si Father Gerard Francisco P. Tomenaire III, OP. Siya po ang kabilang sa 30 new members of the commission, all whom po nakasama dito sa 30 new members ay theologians from different countries. Onting background lang po kay Father Timoner. Siya po ang currently the Prior Provincial of the Dominican Province of the Philippines. Siya din po ang Vice Chancellor of the University of Santo Tomas. Magsuserve po siya dito sa International Theological Commission for 5 years, from 2014 to 2019. At sabi po ng CBCP, siya lang po ang Pilipino na nakapabilang po dito sa 30 new International Theological Commission. So, congratulations at ang galing dahil again may nakapabilang nga naman na Pilipino dito nga na inappoint ni Isang Pope pride Francis. na naman. Yes, and at the same time alam naman natin tayo talaga mga Pilipino ilang percent, malaking porsyento na puro Catholic sa ating bansa at talagang Mabuhay ang Catholic community. Oo, and alam naman natin na this January next year, early next year, ina-expect natin na dumating Si si Pope Pope Francis sa ating Sakto yan. bansa. So, in-expect na natin, darating din kasama siya. Yes, I hope. Okay. So mula sa good news na yan, well, from UST naman siya, di ba? Yes, it's from UST. Okay, so mula dyan, isa For pang sure. good news. Sigurado ako dyan. Okay. Okay na, Audrey. Porket birthday mo. Birthday ni Richard. Pagbigyan mo naman yung iba magsasalita. Teka mo. Okay, isa pang good news. Ito sa Ping Turismo naman. Dahil 2 dive spots sa El Nido kinilala ng UNEP COBC. Okay, so 2 dive spots ang kinilala para nga sa kanilang mababang environmental impact. Ang ibig sabihin nito, walang threat sa coral reefs o sa iba-ibang marine life. Yung 2 dive spots na to,
yung Pangulasian at Lagen Islands. Nangunguna sila sa listahan ng United Nations Initiative ng member companies. Layunin na palaguin ang set of standards para mabawasan ang epekto ng marine environment. Ayon sa Green Fins ng UNEP COBSEA o United Nations Environment Program, coordinating body of the seas of East Asia, makakasama kasi dito ang Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Maldives at Vietnam. Nilista dito ang 250 na companies ng mga dive sites. Ang pagiging bahagi umano ng listahan na ito ay nangangahulugan na binibigyan natin ng priority ang environmental stewardship, gayon na rin ang community engagement. Gayon na rin, kasabay dito syempre, habang nagiging environmental friendly tayo, kasabay dito yung financial growth at organizational development. Ayon kay El Nido Resorts President Laurent Lamusuta, kailangan isama ang mga bisita at mga lokal na residente upang isulong ang environmental protection upang pangalagaan ang kagandahan ng El Nido. Wow! Nakapunta na ba kayo ng El Nido? Ako hindi pa. Sa Palawan Sa lang, Coron sa pa Puerto lang. Princesa. Ah, Coron din lang. So, sana. Sa makapunta pictures tayo kasi doon. ang gaganda Ang eh. gaganda. Tsaka yung mga Maganda videos. Malayo ah. kasi wala. Subukan natin Pero- mag-featured ng Morning Boss. Sana. Pero syempre, isa na naman itong magandang way para ma-push ang turismo ng ating bansa. And of course, this is also for our economic development. At talagang naging successful. I-commend lang ulit natin, Audrey, ng itong sa Department of Tourism, yung It's More Fun in the Philippines. Naging ginawa kasi nilang viral. Hit talaga, Hindi talaga. oo. Tuwang-tuwa rin yung ibang bansa, yung mga international community dun sa ads natin na yun. Alam mo, nung una, akala ko parang karaniwan lang siya. Pero yung talagang ang ano pala niya, paraan niya, para ipakalat ng mismo mga Pilipino sa social media. Yes. Ganda. Di ba may mga group pa rin ng photographers na parang More Fun in the Philippines na nagpipicture sila ng different Dalawa yun. sites? Dalawa yun. Para siyang club. Alright!